So, simulan ko na ulit yung story time ko mga mamis, pero bago yan, sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung gagawin ko dito sa araw na to. So, itong vlog na to mga mamis ay pupunta kami sa dentist ni Athena kasi nga every 6 months ang palinis ng ipin ni Athena at na 6 months na nga simula nung huli siya nagpalinis. At kailangan niya rin magpabunot kasi may mga baby tooth pa siya banda sa bagang na kailangan na tanggalin kasi pag hindi daw yung tinanggal, magsusungki-sungki ang ipin niya at kailangan niya mag-brace. So, para daw maiwasan yon, kailangan matanggal na yung ibang baby tooth niya. So, dahil ayaw namin na umabot sa point na magsusuot si Athena ng brace ng ilang taon at syempre bukod doon na aminin ko hindi rin naman talaga namin kaya mga mamis dahil may kamahalan naman talaga ang brace, ipapabunot na lang. So anyway mga mamis, sasabi ko nga dito sa huling upload ko na to na kailangan ulit akong operahan, pang-apat na operasyon naman, pero ayoko nang pumayag dahil pagod na talaga yung katawan ko at pag na pumayag pa ako maoperahan ako noon mga mamis, feeling ko talaga ay bibigay na ako noon. Tsaka bukod doon mga mamis, talagang namimiss ko na si Athena. Actually nung unang araw pa lang or nung unang linggo pa lang nandoon ako sa ospital, umiiyak na ako noon sa mama ko. Sabi ko gusto ko na umuwi kasi namimiss ko na si Athena. Pero tutol talaga si mama at saka si daddy na sa gusto kong pag-uwi kasi parang gusto nila na maoperahan nga muna ulit ako dahil gusto malaman kung saan nanggagaling yung paninilaw ko. Pero ang sabi naman ng doktor, isa sa mga doktor doon na parang ang nanggagaling yung paninilaw ko kaka-blood transfusion or kakapasa nga sa akin ng dugo. Kasi pwede naman daw mangyari yung nakakapasa sa akin ng dugo, naninilaw ako. So kaya nga may pinapainom sila sa akin gamot. Nung yung gamot naman na yun, napapansin naman nila na nababawasan yung paninilaw ko. Pero ang problema kasi, gusto kasi talaga nila ako obserbahan hanggang nga sa makita nila na wala talagang paninilaw kung operahan ba talaga nila ako o hindi. Pero dahil nagwawala na nga ako nung mga araw na yon at gusto ko na talagang umuwi kasi parang inisip ko talaga na bahala na kung mamamatay ako. Basta mahalaga, makauwi muna ako dito sa bahay dahil gusto ko kung sakaling mamamatay ako, dito na ako abutan sa bahay, tayo ako sa ospital dahil gusto ko munang makita si Athena. Tapos binabalik-balikan ako ng mga doktor ko noon, kinakusap nila ako na sige na, obserbahan ka lang muna namin, antay lang tayo ng ilang araw pa bago ka namin operahan ulit. Tapos sabi ko ayoko na po talaga, hindi ko na po talaga kaya, pagod na po ako, gusto ko na po talagang umuwi. So syempre mga mami, susundin nila yung mismong pasyente. Si mama kasi tsaka si daddy, pumapayag sila na wag muna akong pauwiin, pero wala na, hindi na talaga nila ako mapakalma nung time na yon. So yun mga mamis, hanggang sa nagantay lang ata kami ng isang buong araw pa, tapos nagbigay na yung doktor ng go signal na sige papauwiin na ako. So mababait pa rin naman yung mga doktor mga mamis kasi binigyan pa rin kami ng referral sa ibang ospital. Pero yung gagawin sa akin procedure yun, hindi na kailangan na operahan ako or buksan pa ulit yung katawan ko. Parang ang gagawin, may ipapasok na camera ata sa akin para makita kung anong nangyayari sa akin, bakit ako naninilaw. Kasi dun sa ospital na yun mga mamis, kung saan ako naka-admit, wala silang ganun. Kasi kung meron, ngayon na sana yung ginawa nila sa akin para nga hindi na ako operahan. Kasi alam din naman nila na grabe na yung pinagdaanan ko sa mga operasyon. So bago ako makauwi mga mamis, or bago ako makalabas ng ospital, merong isang doktor doon yung nagpautang sa amin ng pang swab test ko bago ako ma-admit sa ospital na yun. Binabalik-balikan naman din kasi talaga ako. Tsaka kasama pa rin talaga siya sa nag-oopera sa akin tuwing operahan ako ng paulit-ulit. So pinuntahan niya ako doon bago ako labas ng ospital. Tapos tinulungan niya ako, sabi niya gusto mong tumayo, tayo-tayo ka para kung sakali makalabas ka, makayanan mo na. Tapos tinulungan niya ako noon mga mamis, dalawa sila ni mama. Nung una mga mamis, yung time na yun na hindi ko pa talaga alam na hindi na ako nakakalakad. Kasi nga simula naman na operahan ako, hindi na ako mababa ng kame. Yung unang beses lang dahil gusto ko nga talaga na makita ng mga doktor na okay na ako. So kahit sobrang sakit pa ng mga paa ko nun mga mamis, yun, tumayo naman ako. Nagpatulong ako sa doktor tsaka kay mama. Dun ko nalaman na hindi pala ako nakakalakad na. Kasi nga pagtayo sa akin ng mga doktor, hindi ko may apak yung mga paa ko. Sobrang sakit talaga. Kaya binuhat ako ng doktor tsaka ni mama pabalik sa kama ko. So dun ko palang na-realize mga mamis na hindi na pala ako nakakalakad. Kasi nga simula nung pangalawa at pangatlong operasyon ko, yun pa lang yung unang beses na sinubukan kong bumaba ng kama. So simula pala lang sumakit yung mga paa ko na yun mga mamis, doon na pala naapektuhan yung paglalakad ko. So yun, dahil gusto ko nang lobas sa ospital ng mga araw na yun, inasikaso na ng mga doktor yung discharge paper ko. Pero hindi pa yung mismong araw ko na nagsabi ako na gusto kong lumabas ha. Siguro isang araw, 2 araw pa ata inantay namin. So habang nandun pa ako sa ospital na yun mga mamis, nag-aantay ako ng discharge paper ko or ng paglabas ko sa ospital na yun. Ganun pa din yung ginagawa nila sa akin. Kuha dugo, pasok ng dugo sa katawan, painom ng gamot, inject ng dugo sa katawan. So, tiniis ko pa din naman yun mga mamis. Pero nung mga time na yun mga mamis, nakakaramdam na ako ng saya. Parang pili ko nga sumisigla yung katawan ko noon kasi finally lalabas na ako sa ospital. Kasi mga mamis, kahit malambot ang higaan doon sa ospital, kahit sabi mo yung nakakama tayo doon, hindi pa rin talaga komportable kung hindi tayo sa sarili nating higaan nakahiga. Tsaka masyado na ako nakahiga ng matagal sa kama mga mamis kasi isipin nyo sa ICU nakahiga, sa ward nakahiga. Nagkaroon na ako ng bed sore noon.
Yun pala hindi ko nasabi sa inyo mga mamis, ay nagka-bedsore na ako banda sa aking puwetan at talagang lumalalim na yung bedsore ko na yon. So kung di ako nagkakamali mga mamis, ay nakalabas ako ng ospital na saktong November 1 ng 2021. So isipin nyo, September ako na-admit, November 1 ako nakalabas. So meron ako mga ilang nabasa sa comment section na kung private or public hospital daw ba ako. Syempre mga miss, public lang yun. Nanghihingi nga lang kami ng tulong sa mga tao ng mga panggastos namin sa ospital eh. Tapos may nagtatanong kung sino daw ba yung nag-aalaga kay Athena noong mga panahong nasa ospital ako. Ikukwento ko yan sa inyo mga mamis, pero kukuha muna ako ng lakas ng loob kasi habang nahihirapan ako sa loob ng ospital, yung anak ko pala, si Athena, nahihirapan din pala habang wala kami ng daddy niya. Susunod na kwento ko sa inyo mga mamis muna ay yung nakalabas na ako ng ospital, nandito na ako sa bahay. Kung paano ako nakarecover at paano ako nakalakad ulit, paano ako mabot sa gantong point na.